sisi, yung upuan ho doon, yung ulo ko literally nakasubsob sa ilalim noon. Diyos ko, talagang sinabi ko sa kanya, Diyos ko, pagtrabahuhin mo naman po ako. Alam mo, ang tatay ko, barbero, pag-aaralin mo ako sa Bible School, hindi nila maiintindihan. Kahit 1 taon lang, ang pangarap ko mabigyan ng house and ng nanay ko. Panginoon, wala na, hindi na nagpaliwanag ng Diyos. Hindi na kumibo. Alam mo yun, for 1 whole year, nag-struggle ako. And after my struggle, I surrender myself to the Lord. Sabi ko, sige Lord, mag-aaral po ako sa Rema. Nalaman ng tatay ko, kinonfront ako ng tatay ko, sabi sa akin ng tatay ko, pinag-aral kita, na pinakilala pa naman kita sa manager ng bangko, ang liwanag ng sinabi sa iyo, ipasa mo lang yung written exam, wala nang interview, pasok ka na dahil sa akin. Pagkatapos sasabihin mo, pupunta ka doon sa, sabi ng nanay ko, sa seminaryo, magsiseminaryo ka, para ano yun? May pera ba doon? Sabi ko sa tatay ko, tayo, pag nagtatrabaho ko, pwede kitang mabigyan ng 10,000. Pag pinalad-palad ako, pwede kitang mabigyan ng 20,000. Hindi napapagitinan, no? Kala niya magtatrabaho ko eh. Pero nakita ko na ang dapat kong ibigay sa tao, yung hindi nauubos. Alam niyo sa mga ng tatay ko, meron mong pwedeng ipamigay sa tao na hindi nauubos? Meron. Eh ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Ano yun? Si Jesus. Sabi ng tatay ko, bahala ka sa buhay mo. Hindi ho niya maintindihan na merong dapat tanggapin ng mga tao na buhay na walang hanggan na ipamimigay namin sa inyo ngayon. At yun ay matatagpuan kay Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya pagkatapos nun, pumunta na ako sa Rema, nag-aral ako at lalo kong napalalim ang aking pagkakilala sa Panginoon. Pero bago po ako pumunta sa Rema, ano tawag dito, nagkaroon ako ng karanasan, doon din, naging best friend ko si Jesus. Paano yung nangyari yun? Meron akong kaibigan na ikinasal, sabi sa akin, William, attend ka sa kasal ko. Sabi niya, pero hindi ka makaka-attend sa kasal, sa reception na lang. Pumunta ako sa reception sa bahay nila. Doon sa reception, lahat ng barkada ko, nagiinuman, meron mo kaming basketball team na ang pangalan Frontline. Ang sabi nung mga nanay, nasa loob yung mga nanay, sabi sa akin, William, bakit yung mga barkada mo hindi mo share? Ikaw biglang nawala, hindi namin maintindihan. Ang kinukwento sa amin ng mga kaibigan mo, hindi ka na raw naninigarilyo, hindi ka na humiling akala, kalaki ng pinagbago mo, ano mang dahilan? Ang sabi ko sa kanila, kinakailangan ng tao lumapit kay Jesus Christ, mababago buhay niya. Hindi lapit mo yung mga barkada mo, yung mga alaskador mo eh. Ganun naman ang tao, di ba, pagtungkol sa Diyos, alaskador, tama? Kakansyawan ka. Hindi ho madali, akala niyo madali mangarap ng kabutihan, hindi ho. Mas madali ho magbenta ng marijuana. Hello? Mas madaling yumaman pag nagbebenta ka ng shabu. Hello? Pero ibigay mo yung Bible, tawanan ka pa eh, yaman ba ako dyan? Kung araw hindi ko masagot yan eh. Ay hindi ko magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan dyan. Ganun na sagot ko sa mga tao, ngayon alam ko nasagot. Kaya nung palis na ako ganun, sabi ng mga barkada ko sa akin, ay Milan, salamat. Pababa na ako sa balcony ganyan, yung kaibigan kong ikinasal, meron siyang hawak-hawak na isang malamig na baso ng beer. Alam naman ninyo kung anong pangalan ng beer dito sa Pilipinas, iisa lang ang kilalang beer, San Miguel Beer. Kaya nung pababa na ako ng hagdan na ganyan, inabot niya sa akin yung isang malamig na bote ng baso ng beer. Yung baso doon na makakapal, nanay sali, naalala niyo, yung makakapal yung ganyan, inabot niya sa akin. Ito sabi sa akin ng kaibigan ko, kababata ko. Yan. Ang tao minsan lang mamamatay, minsan lang ikakasal. Hindi pala totoo yun. Minsan lang mamamatay. Sabi niya, minsan lang ikakasal. Kaya sabi niya, huling ano ko na to sa'yo. Pagbigyan mo lang ako, inumin mo to. Pababa ko ng hagdan, inabot ko yung kamay ko, hinawakan ko yung isang basong malamig na beer. Ang sabi ko sa kanya, magkaibigan tayo. Pag yung tao nagbabago ng buhay ng tulungan, pasensya na hindi kita makagbibigyan. Kasi may commitment ako sa Diyos. Inilapag ko yung sasahid, inabot niya yung kamay niya, pag kamay niya sa akin ganyan, isa lang ang sinabi niya, Yam, okay ka, body shot ka na sa buhay. Yung mga kaibigan ko nakayuko. Sa mga nagiinuman, insulto yung hindi mo tanggapin yung inaalok sa iyo. Nakakalalaki ka. Mabuti na lang hindi nagrambulan. Pero alam mo ninyo,
Muli na naman ako naiyak. Alam niyo kung bakit? Nawalan na ako ng mga kaibigan. Nawalan na ako ng mga barkada. Alien na ako sa loob ng bahay namin. Galit na yung tatay mo sa akin. Dahil mag-design na nga ako mag-aral nun sa Bible School. Pagbaba ko ng hagdan, I saw my Lord Jesus Christ. Pero akala nyo, natuwa ako nung makita ko si Jesus nandun sa baba ng hagdan, nakabang sa akin. Hindi ho. Nahilang yung mukha ko. Sabi ko sa Panginoon, lahat ng kinuha mo na sa akin, hilang yung mata ko ngayon. Sabi ko, lahat ng kinuha mo sa akin. Pati ba naman mga kaibigan, kinuha mo pa sa akin. Nasama ako talaga ng Lord ko. Ang dami ko nang sinurrender, ang pili ko dami ko nang sinurrender, pati ba naman mga barkada, kaibigan, inalis mo pa sa akin. Pagbaba ko kung gano'n, pagdating doon sa bahay namin, inakbayan ako ng Panginoon, isa lang sinabi sa akin ni Jesus, "You are my friend." Nung sinabi ng Panginoon yun, nandun ako sa kwarto, tapos nawala na siya, iyak ako ng iyak, and I made a commitment na sabi ko, Lord, okay, sige, ganito. Dito sa daigdig, lahat ng tao tatratuhin kong friend, pero dito sa lupa, isa lang ang best friend ko, at ikaw yung Jesus Christ. Amen? And I made Jesus my best friend. Kaya kung itatanong nyo ko, sinong best friend ko dito sa lupa? Si Jesus. Amen? Mawala na lahat. Bagay, tao, hayop, pangyayari, gulay, lahat mawala na. Huwag na, prutas, huwag lang si Jesus. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, tanungin mo siya, mahal mo ba si Jesus? Maaaring itanong nyo sa akin, Pastor William, ano ba yung dapat kong gawin para maging best friend ko rin si Jesus? Simple lang ho. Eto, pag naintindihan ninyo, sinong gusto sa langit, taas ang kamay? Maliwanag. Lahat gusto sa langit, no? Sinong gusto sa impyerno? Taas ang paa. Siyempre, wala. Meron hong 4 na kondisyon para ang tao pumunta ng langit. 4 lang ho yun. Isipin ninyo na yung bawat bahagdan na yun, yung kondisyon na yun, ay 4 na bahagdan. Pag napunta mo yung pang-4 na ano ba tawag doon? Na steps. No, na baitang. Ibig sabihin nun, close na kayo ni Lord. Ito ang unang kondisyon. Aminin mo na makasalanan ka. Tatanungin ko kayong lahat, kayo ba'y aminadong kayo'y makasalanan? Good, pasado kayo sa unang kondisyon. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Pangalawa, bilib ka dapat na si Kristo ay napako sa krus para sa iyong kasalanan. Tanong, kayo ho ba ay bilib? Naniniwala ho ba kayo na kaya napako si Kristo sa krus ay para mapatawad ang inyong mga kasalanan? Good. Nakasampa na kayo doon sa pangalawang hagdan. Ang sabi ng Bible, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan pa lamang, si Kristo'y namatay para sa atin. Yung pangatlong baitang, para makalapit ka sa Diyos. Kasi pasado na kayo doon. Inamin nyo na makasalanan kayo. Sabi ng Bible, na parito ang Panginoong Jesucristo hindi sa mga banal, na parito siya sa mga makasalanan upang bigyan siya ng panibagong buhay at buhay na walang hanggan. Kaya kung ang tingin sa'yo ng kasama mo sa bahay, ikaw na pinakamasamang tao sa balat ng lupa, good news, mahal ka ni Lord. Amen. Amen. Huwag sinasabi ng barangay mo, ako'y tapo na yan, ilipat tayo sa bilang barangay, ang sama niyan, good news, loves ka ni Lord. Dahil ang mga kaibigan ni Lord, ang sabi ng Bible, Jesus, friends of sinners, and of gluttons, and of tax collector. Yun ang mga kaibigan ni Jesus. Yung matatakaw, yung mga lasinggero, yung mga gano'n ang kasama ng Panginoon. Sino ba pinapagalitan niya? Mga matitino, religious leaders, mga Sadducees. Yung mga religyoso na akala nila yung pagiging religyoso, lagi ka nakasimangot. Papasok sa simbahan, tawa ng tawa, pagpasok sa simbahan, nakagano'n. Haba na mukha, pala yan. Hindi ko ganun ang kabanalan. Amen? Ang kabanalan, nakangiti. Ngitihan mo nga ang katabi mo. O, di ba mas maganda pag nakangiti? Pag ngiti ho kayo, nilalabas ngiti nyo. Wala. Yung letter K, yung pangatlo, yung K, kumpisal mo ang iyong kasalanan sa Diyos. Hindi ba tinuruan tayo ng ganito? Ang kasalanan mo, pwede mo lamang ikumpisal